Iniimbestigahan na ng National Food Authority ang ilang reklamo ng umano'y peking bigas o plastic rice. Sa punto ito, makasama natin si Agriculture Secretary Manny Piñol. Good morning po, Secretary. Magandang umaga, Igan. May mga impormasyon na ba na yung mga fake rice o plastic rice ay nakapasok na ng Pilipinas, Secretary? Actually, puro lang naman video sa Facebook na nakikita namin. Okay. In fact, so far, wala pang nagrepresenta ng totoong ebidensya sa mga tanggapan ng ating gobyerno para patunayan na totoo nga yan. All of these things actually are seen on video sa Facebook and everything. So, ang aming pong hiling, tulad po ng sinabi ni Chairman Senator Cynthia Villar ng Agriculture Committee kahapon, no? Kung meron po kayong ebidensya niyan, pakipresenta po. Although this issue actually is not part of our mandate, DA, we will be looking into this. No? And in fact, kahapon nga, pinag-usapan namin. Kasi actually, ang DA actually walang direct participation sa procurement ng imported na bigas. No? Pero kung magpapatuloy ito ganitong report at merong ebidensyang ganyan, I will ask the President to allow the Department of Agriculture to exercise its regulatory powers over imported rice. Kasi right now, pag nag-import tayo ng bigas, totally under ng NFA yan eh. Hindi kami nakikialam. Pero kung may ganito mga health issues, meron kasing power ang Department of Agriculture sa pag-issue ng tinatawag nating certification for sanitary and phytosanitary requirements. Ang ibig sabihin niyan, hindi pwede pumasok ang isang food commodity sa bansa kung walang sanitary certification mula sa Department of Agriculture. But this function is not being exercised over imported rice. Pero kung papayag ng Presidente at para matigil sa mga issues na ganito, kakausapin namin yung NFA na bago sila magparating ng bigas, magpapadala muna kami ng inspector doon sa Thailand or Vietnam to inspect the quality of rice para matigil na yung reklamo about the quality of rice being imported. So lumilitaw, Secretary, fake news din ito? Hindi ko rin masabi, kasi wala pa namang nagrepresenta. Kaya ang hamon nga namin, doon sa mga nagsasabi merong fake rice, makilala po sa tanggapan ng gobyerno, either DTI, NFA, or sa amin sa Department of Agriculture. Kung kayo po nasa probinsya, you could go to our regional offices. Marami namang ating mga opisina. Sa bawat rehiyon ay opisina kami. Pakilala lang po doon at hindi pwede kasing umaksyon kami sa isang bagay na sa video lang namin nakikita. Tama. We have to see the commodity. Opo. Kamusta yung buffer stock na NFA? Pati presyo nito? Actually, tulad ng sinabi ko, ang issue actually ng sinasabi nilang buffer stock refers to the NFA buffer stock. Pero yung supply ng bigas sa Pilipinas, wala tayong problema. Kaanila natin ng first quarter at ngayon gusto ko lang iparating sa ating mga tagapakinig na we are projecting a very good harvest for the wet season planting. No? Okay. Kasi sa pag-iikot ko sa Pilipinas, maganda yung buhos ng ulan, timing sa panahon ng tagtanim. At sa pag-iikot ko, nakikita ko na halos lahat ng palayan sa buong Pilipinas ay nataniman ngayon. So we're expecting a bumper harvest. Kung mayawa ang Panginoon at wag lang magbago yung panahon, tama-tama lang yung bagsak na ulan, by September, magsisimula po tayong umani ng ating mga bigas. Sa wet season planted rice. No? At we're expecting that we will have bumper harvest. So wala nang importasyon pag ganon? Actually, meron pa tayong shortfall. It's between 500 to 800,000 metric tons every year, down from 1.8 million. But we're expecting that by year 2020, kaya na nating punan yung kakulangan ng bigas ng ating bansa. Uy, magandang balita yan. Secretary, maraming salamat. Good morning. Salamat din po sa inyo. Agriculture Secretary Manny Piñol.